Hey guys! Yung ganito kasarap na luto sa manok, nasubukan nyo na ba? Kitang-kita nyo naman sarsa pa lang talaga namang nakakatakam na. Yung mga ganitong luto, ang talaga namang gustong gusto ko yung nagmamantika. Sarsa pa lang talaga namang solve na solve ka na. So for today's video ay magluluto po tayo ng kalderetang manok with gata ng niyog. So una nga po ang ginagawa ko dito ay bahagya kong ipiniprito yung patatas at carrot. Mas masarap po kasi kapag bahagya itong ipiprito dahil bukod sa hindi siya basta madudurog kapag inihalo natin hindi rin mabilis mapanis yung ulam. At pagkatapos nga po nun ay bahagya ko ring ipiprito itong aking ibinabad na manok. Bale, 3 leg quarter po yung ginamit ko ngayong araw. Na ipinahiwa ko naman po ng ganito po kalalaki. So ayan, kapag bahagya na po nag-brown ay atin na po yung hahanguin at iset aside muna. Sa kapareho pong kawali ay dito na rin po ako naggisa ng bawang at sibuyas. Gisa-gisahin po lamang at kapag nagisa na po ito ay pwede na po nating ibalik yung ating bahagyang ipinrito kaninang manok. Halu-haluin pa rin para naman po magisa ito sa bawang at sibuyas. At pagkatapos po niyan ay pwede na po nating ilagay dito yung ating iba pang mga sangkap. Sa ganito po kadaming manok ay naglagay po ako dyan ng 2 kutsara ng tomato paste. Naglagay na rin po ako dito ng liver spread, peanut butter, paminta, and syempre after po nating mahalo-halo ay maglalagay rin po ako dito ng 1 tasa ng tubig. Bale yung kumpletong dami po ng ating sangkap ay ilalagay ko na lamang po sa bandang dulo nitong ating video. Kaya naman po kung natakam po kayo ay pakisilip nyo na lamang po yung kumpletong dami ng sangkap na ginamit ko po dito. So ayan, after ko nga po malagyan ng tubig ay atin po muna itong tatakpan. Sa loob po ng 5 minuto para naman po maluto itong ating manok. After 5 minutes nga po ay akin na binuksan and syempre hahalu-haluin po natin ito para naman po magpantay yung pagkakaluto dito sa ating manok. At pagkatapos nga po niyan ay pwede na po nating ilagay dito yung ating bahagyang pinrito kaninang gulay. At pwede na rin po natin ditong ilagay yung ating gata ng niyog. Bale, ang ginamit ko pong gata dito ng niyog ay yung purong kakang gata. Bale, ang dami po niyan ay nasa 1 tasa lamang po. Halu-haluin po at hayaan po yung makakulo sa medium heat lamang po ng apoy. Mas masarap po talaga yung dahan-dahan ng pagkakaluto sa ulam dahil mas lumalabas po yung pinakang lasa ng ulam natin. At noong ilang minuto na nga po nagkukuluan, ito po yung aking tinikman at naglagay po ako dito ng asukal. Pambalansi lamang po ng lasa pero yan naman po ay optional lang. After po niyan ay hayaan pang kumulo hanggang sa lumapot po ng ganito yung ating kalderetang manok with gata. And syempre naglagay na rin po ako dyan ng sili. At dahil nga po malapit ko ng hanguin ay inilagay ko na rin itong aking bell pepper. Alam nyo guys, sa ganito talaga recipe gusto ko yung maanghang. Yun nga lamang po dahil may mga batang kakain din ito ay hindi ko talaga mapuruhan ng sili. Kaya yan po ay sapat na. At hinayaan ko pa po yung makakulo sa mahinang apoy para po mas lalong sumarap yung lasa nitong ating ulam. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video, abay sigurado ako natakam ka at interesado ka dito sa ating recipe ngayong araw. Kaya naman po pakipusuan nyo na po ito and syempre mag-comment na rin po kayo ng I love kalderetang chicken with gata ng niyog. At kung bago ka pa nga lang po dito sa aking kusina ay paki-like or follow nyo na rin po. Salamat po! So sana nagustuhan nyo po yung aking recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy!